Come on, come on, come on. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, this is Madge. And for today's video, tayo ay mag-unboxing guys. And at the same time, i-review natin tong 3-in-1 wall-mounted set siya guys na panlinis sa bathroom, which is sorry, mahaba kasi. Toilet brush set with silicone bristles and holder. So check natin siya, then at the same time, i-review din natin siya kung okay ba nga ba siya. Guys, at sinasabi diba wall-mounted, kadalasan kasi yung mga dinidikit lang talaga. So iba kasi exaggerated kapag ano, so to check natin kung okay nga ba ito guys. So before we jump into it, make sure you like this video, subscribe to my channel if you have not already, and ring that notification bell so you'll always be updated to my upcoming videos and off the clock episodes. So now, nahulog. So now, ayan, bubuksan muna natin siya. So ito siya guys, para makita natin kung wala bang sira. And at the same time, parang gagawin ko is 7 days. Ito-test natin siya for 7 days kung hindi mo siya mahuhulog o hindi guys. Pag ganon, pag nahulog siya, gusto kasi ni mama is yung nakadikit na nga para at least ma-maximize yung space. At okay naman, diba? So, ayan. Ito nga yung dikit, yung mga ganitong dikit-dikit, guys. Kasi, meron ako nabili sa sink na parang basurahan. Yung maliit lang, parang kaya doon mo may net siyang kasama na parang doon mo na itatapon. Kaya may mga mumu or yung mga butil-butil, diba? So, para at least hindi siya magbarado sa sink nyo, diba? So, doon na lang kagad. Kaya lang, ang mali ko is, ganito din siya. Ang mali ko nun is yung sa may sink na hindi kasi patag. Kailangan kasi is patag siya. Tapos, yun nga, dahil nababasa siya. And then, hindi, parang yung niya is, parang may ganun, hindi siya diretso. Basta hindi siya diretso, guys. Hindi siya flat. So, natanggal. So, useless lang din. So, kaya bumili kami ng, tatry ko pa lang din, yung heavy duty na double-sided. So, kapag in 7 days, bumaksak siya, guys. Dapat kasi hindi siya nababasa din, guys. Ito. So, try natin. So far, wala naman siyang tira. So, papakita ko na lang din sa inyo for 7 days, guys, ha. So, first day ngayon. So, September 13, guys. Ayan na, September 13, 2024. So, check natin kung okay ba siya. Kung ilalagay ko siya sa hindi mababasa. So, ko siya para makita. So, pag ganito kasi, guys, ayan o. Although, madikit naman siya pag hinawakan nyo. Ito. So, pag ganito, pag mabigat kasi, possible na mahulog. So, yung nakita ko sa reviews, okay naman daw. So, and then yung iba kasi mga reviews is para lang magka-reviews. Especially kapag yung iba kasi nagbibigay ng Lazzy Rewards, diba? So, pag nakakuha ka ng Lazzy Rewards is parang iba positive pa rin, diba? Kaya hindi rin okay pero naka 5-star, mga ganyan. So, ina-check pa rin natin. So, kapag ganyan, sana para at least gusto kasi lang mom ko is nakahang. So, at least meron siyang ganito brush. So, here. And then, this one. So, 3-in-1 nga siya. So, ito yung holder niya. So, dito natin siya isusukbet. Ayan o. So, pa dito. So, pag ganyan siya. So, ganyan ang mangyayari. So, ganyan natin So, I'll be back, guys. So, ko siya for 7 days. So, September 13 as of today. So, gagawa ko ng 7 days. So, napapakita ko kung okay ba siya or hindi, guys. Para at least is matesting natin. Kadalasan ganyan naman talaga dapat. Tsaka, advice ko sa inyo guys, kapag umorder kayo sa Lazada or sa is i-testing nyo kagad and then huwag nyo muna i-click na received. So, i-test ko siya for 3 days. Iba kasi 3 days sila. Pero mag-notify naman sila. Magbibigay sila ng notification na until ganito na lang kapag hindi nyo pa kinilik na receive or anything, mag-automatically receive siya. So, mga ganyan. Kaya deadline is September 21, parang ganyan. Iba kasi mahahaba. Like,
kapag sa Lazada Choice, Bundle and Save, or sa Laz Beauty kayo nag-order, kadalasan super haba nga ng ano nila, pag-iita extension. Pero kapag sa mga wala doon, sa normal Lazada lang, na mga seller, possible yan mga 3 to 7 days. So yung mga ganyan. Kaya, possible, i-check natin. So kaya kung 3 days siya, kailangan i-check na siya for 3 days bago ma-automatic, diba? But at least kung may defect or may sira, make sure na na-videohan nyo din, diba? Tapos kung ano, kasi ito mahirap talaga maghanap ng pandikit dito. So kapag nawala yung dikit niya, kailangan talaga na ito. So ang gagawin ko, advice ko rin sa inyo, idikit nyo muna to, guys. Tapos, before nyo siya ilagay. So, yung mismo nakadikit na siya. So, I think at least 2 to 3 hours na nakadikit siya. Dapat hindi mababasa yun para okay. So, yun yung advice sa akin. Para at least daw is maganda yung ano. So, 2 to 3 hours or more. Diba? Kung kaya ng 1 day, bago siya ilagay. Diba? Kasi mamaya biglang mawala yung ticket talaga. So, make sure na hindi siya yung naabutan ng or mababasa. Para at least is safe. So, ano yun. So, I'll be back, guys. So, check natin yan for 7 days. Kung okay ba siya or hindi. So, I'll be back. A few days later. So, I'm back, guys. I'm really sorry. So, supposed to be dapat 7 days, diba? But, parang these past few days, medyo napagod ako dahil meron akong ginagawang games. So, I mean, yung nilalaro akong games sa laptops. Kaya hindi ko na-upload kagad ito, guys. So, as you can see, lalagay ko lang sa other screen, diba? Nag-day 1 and day 2. So, nakita nyo naman yung day 1 and day 2 na dapat pa rin naman siya. So, sabi ko nga sa inyo, guys, na sabi nga sa akin na dapat hindi siya mababasa within at least 4 hours or 24 hours. So, hindi talaga siya binasa. Kaya, binasa ko na siya nung in-sprayan ko siya ng water pagdating ng day 5th. Day 5, guys. So, yung day 3, I don't know, hindi ko wala yung footage ko ng day 3. I'm really sorry. So, day 4, ayun nga. So, day 5 is inanuhan ko. In-splashan ko ng water. And then, day 6, okay pa rin naman siya. And day 7, guys, so as you can see, ayan, inanuhan ko, tiraray ko, diba, yung the main brush, as you can see. So at least, diba, nakita nyo yung side, diba, kung meron mang hindi makuha dyan, yun yung trabaho ng silicone brush, diba? So at least, lahat nung hindi kayang maabot ng main brush, yun ang ginagawa ng silicone brush. And of course, the small brush, guys, very convenient siya kasi syempre diba yung sulok-sulok, guys, diba? Minsan hindi, kapag may brush kang pang ganun, minsan hindi no mababrush yung loob. So at least yung ano nga, mababrush yung hagad, diba? So yun yung kanyang purpose. So at least yung tatlong yun magagamit nyo talaga. It's very okay naman siya. And then of course sa spacing, diba, at least naka wall mounted siya. So until now naka-ano pa rin siya, basta within 24 hours talagang nakalapat na siya, nakadikit. So parang kaya binasa ko na siya na is pagdating ng day 5 para at least to be sure, diba? So yun naman yung sabi, at least 24 hours lang naman sinabi sa akin, basta hindi siya mababasa. So yun nangyari kasi dati, hindi naman siya ganun kabigat. And then parang nakahook naman siya. So yung nabili namin, yung mga ganyan, parang sarili sa Mandaue foams, guys. So dinikit lang namin doon, and then parang nilagyan ng sampayan ng, pwede kasi siya for the towel, ganyan. So yung nakita niyo sa mga hotel-hotel na may, ano, yun kasi diba, talagang pinabare na yun. So yung meron kasi sa Mandaue foams na parang ididikit mo lang siya. So katulad nga nung ganito, guys, diba, yung nasa yung wall mounted ng toilet brush set, guys. So, pero magkaiba lang siya kasi parang dalawang bilog lang yun. And then, after a few, dapat kasi matte. Supposed to be mas okay kung matte yung pagdidikatan kesa glossy, or yung parang
anong tawag ba doon na, yung may mga ganun, diba? Yung parang design na glossy yung type. Pag madulas kasi, possible talaga na mahulog. Buti na lang yung sa tiles is matte yung kanyang texture. Para at least kahit ilang I think so na tatagal talaga siya. Diba? Pag glossy kasi possible na bumaksak pa rin siya. So yun yung i-consider nyo guys. For me, pag matte naman yung pagdidikatan nyo, much better kesa sa mga glossy type, diba, na mga tiles. I forgot the term, so you can comment down below ano yun. But anyway, so ayan, okay naman siya. Very useful, very convenient, at very sa space guys. Kaya okay na okay siya. At ang maganda dito, hindi nyo na kailangan, kaya diba, paggamit nyo, diba, basa siya. So, meron siya sa ilalim, diba? At least hindi siya mag-stuck yung water at hindi siya babahayan ng mga mosquitoes, diba? Or magkakaroon ng kitikite doon. So, mas okay, diba? So, hindi nyo na kailangan ulit na panlikan, tapos basa pa rin siya kasi nga, syempre, after you use it, syempre, basa yung mga brush, diba? So, yun. At least yung nalaganan niya, hindi kayo mangangamba na may stuck yung water, diba? Hindi naman, I think, hindi naman karamihan na everyday is naglilinis na, parang ginagamit yun, maglinis ng toilet or ng diba, ng CR. Possible yan at least 2 to 3 days, diba? Or mga ganyan yung maximum, diba? So at least hindi pa rin siya ma-stuck yung water. Mamaya kasi makalimutan nyo na tanggalin yung water doon, diba? Or sabihin natin kung everyday talaga kayo naglilinis, syempre may tubig yun, diba? Or makalimutan yung itapon yung water. So at least dito, siya, automatic na madidrain, diba? So okay na okay guys. So thank you so much. So until next time, goodbye. 어디다 말할 것 전에